Malalaking hakbang tuloy ang ginawa ni Jessica. Mas malaki pa sa ginawa niyang hakbang para makaalis agad sa hapag kanina. As much as possible, ayaw niya na makasabay o makatabi ang babaeng yon sa paglalakad. Nakahinga siya ng maluwag na makitang lumabas si Isabel mula sa isang kwarto. Hindi niya kailangang bumalik sa sala para lang magtanong kung saan ang kwartong kanyang uukupahin. Ma'am, handa na po ang kwarto nyo. Naglagay rin po ako ng bagong towel. Ipinatong ko na po yun sa kama. Gamitin nyo na po yun. Naku, huwag mo na akong tawaging ma'am. Jessica na lang. Nakakahiya naman eh. Bisita lang naman ako rito. Eh sige po, kung yan po ang gusto nyo. Madali akong tutubuan ng wrinkles niyan. Poko ng po sa akin eh. Itansya ko nga magkaedad lang naman tayo. Magbano ka sa akin na po. Biro niyang ani sa babae. Doon na bumungis-ngis si Isabel. Abat pinagtitripan lang yata siya nito. Bakit kaya hindi niya napansin yun? Siguro dahil masyadong seryoso ang mukha nito habang nagsasalita kanina. Mukha itong tahimik, pero may pagkapilya rin pala. Isabel, thank you sa pag-ayos ng kwarto para sa akin ha. Sincere niyang ani sa babae. Isabel genuinely smiled. Wala yun. Masaya nga ako kasi ikaw ang babaeng nakatagpo ni Sir Xavier. Para namang labas sa ilong ang pagkakasabi ni Isabel noon, kaya hindi niya marinig ang sinasabi nito. Ha? Wala, sabi ko, ipagtitimpla kita ng gatas. Ihahatid ko na lang sa kwarto mo mamaya. Mabilis pa sa ibon na nilagyan ng paputok sa puwet ang ginawa niyang pag-iling. Huwag ka na mag-abala, ako na magtitimpla. Kinagap niya ang kamay nito bago siya bumitaw at pumasok sa kwartong nilabsan ng babae. Ginising si Jessica ng pag-aalburuto ng kanyang tiyan. Hating gabi na yata yun. Given the silence that enveloped the entire room, she checked the alarm clock beside the lampshade. Hindi nga siya nagkamali. Madaling araw na nga, pero heto at hindi siya mapakali sa higaan. She need to let the digested food out. Taing-tain na siya. Madalian ang ginawa niyang pagbangon sa kama at maging ang pag-upo sa inodoro matapos mabuksan ang pintuan ng banyo. Hindi na siya kailangan maghintay ng ilang minuto para lumabas ang dapat lumabas dahil nag-log out kaagad ang mga ito pagkalapat na pagkalapat ng kanyang pangupo. Exaggerated pero success ang naging operasyon. She cleaned herself thoroughly before she exit the CR. Okay na sana ang lahat at handa na sana siya para muling mahiga at ipagpatuloy ang natalang pagtulog pero tumunog na naman bigla ang kanyang tiyan. This time, hindi na dahil kailangan niya magbawas, kundi dahil kailangan naman niya ng sidlan ng sikmura niya. After a couple of arguments with her mind, she find herself making silent steps. Ang direksyon, papunta sa sobrang tahimik na kusina. Kalkuladong mga yakpak na tila balahibo sa gaan ang pinag-igihan niyang ginawa. Para walang makarinig at walang makaalam, una niyang tinignan ng stove. Sobrang halata naman at makakakuha talaga siya ng atensyon kung magluluto pa siya. Paniguradong kahit ang pagkuha niya sa kalan ay maririnig ng mga ito. Wala siyang ibang choice kundi gawin ang plan B. Pinuntirya na lang niya ang nananahimik na ref, saka yun binuksan ng bahagya. Nanlaki ang mga mata ni Jessica sa nakitang dami ng pagkain na naroroon, pero ang mas nagpatubig sa kanyang bagang ay ang sweet and spicy squid na inilagay sa gilid na bahagi. Hindi pa nila ito naubos? Wika ni Jessica sa isip. Hindi na siya nag-abala pa na lingunin ng ibang putahe na naroroon. Adik kasi talaga siya sa pinaghalong lasa ng tamis at anghang. Mapapusit man, hipon, o di kaya alimango. Wasting a second is not her game. So she immediately grabbed the box of sweet and spicy squid. Bago pa siya nagsimulang kumain, ay lumingon-lingon muna siya sa paligid. Tahimik, pero hindi siya dapat makampante. Paano na lang kung biglang bumangon si Mrs. Steffi? Tapos maabutan siya nito na kumakain. O hindi kaya, ang worst scenario ay ang mag-asawa ang makasaksi sa paglamo niya. Na naman, wala na talaga siyang mukhang ihaharap kung ganun. An idea popped up in her mind right at that moment. She grinned a little before she let her feet lead her to the mini garden. At least dito medyo madilim. Walang makakapansin sa kanya. Maaga na lang siyang gigising bukas para makaalis ka agad bago pa hanapin ng mga ito ang putahing nalantakan na niya ng kain ngayon. Humanap siya ng pwesto na medyo tago, saka siya umupo. Binuksan niya dahan-dahan ang Tupperware. Mukha siyang may tama ngayon kasi may gana pa siyang tuksuhin ang sarili para matakam ng todo. As expected, sobrang nanggigigil na siya na kainin ang pusit kaya ginawa na nga niya.
Parang ice cream lang na nagme-melt ang pusit sa kanyang bibig. Ang bilis mawala. Sa kakamadali niya tuloy sa pagsubo, nabulunan siya. Nangangapa at maluhaluhang napahawak siya sa kanyang lalamunan. Inabot niya ang bote ng tubig, saka nilagok ang lahat ng laman niyon. Ay, salamat. Pupungas-pungas na ani ni Jessica habang hinahabol pa ang paghinga. Teka lang, tubig? Bote ng tubig? Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang may nagsalita. You're welcome. Napatalon si Jessica sa gulat. Mula sa dilim, biglang sumulpot ang bulto ng isang lalaki. Bulto ng lalaking sinisikap niyang iwasan. Parang gusto na lang tuloy niyang mabiluukan na lang ulit para may rason siya para hindi makipag-usap o sagutin ng lalaking kaharap. Naiatras niyang puwet sa kabila nang umupo si Xavier sa kanyang tabi. Sobrang dikit nito sa kanya, kaya kailangan niyang dumistansya. Baka masuffocate siya nang wala sa oras. May kakayahan pa naman ito na pagkaitan siya ng hininga sa tuwing lumilapit ito sa kanya. Bakit dito ka kumakain? Malaki naman ang mesa namin ha. Para katuloy kuting dito. Ano naman paki mo? Shut up ka nga. Siyempre, hindi naman sinabi ni Jessica yun. Siya na nga itong nagsipot ng ulam. Tapos siya pa itong magmamaldita. Hindi na lang niya sinagot ang binata. Total naman, sobra na ang hiya na nararamdaman niya sa mga oras na to. Bakit ka nagising? Muling tanong ni Xavier sa kanya. Ikaw, bakit ka nagising? Balik tanong niya sa lalaki. Alangan naman kasing sabihin niya dito ang totoo. Sasagutin niya ito na nagising siya dahil kailangan niya magbawas, tapos kabaliktaran na nasaksihan ito ngayon. Baka hindi lang pang-asar ang mapala niya mula sa lalaki. Huwag mo sagutin ang tanong ko ng isa pang katanungan. Wala po ako sa court attorney. Inismira niya ito bago nagdesisyon na isara ang Tupperware ng ulam. Bigla tuloy siyang nawala ng gana. Charot lang, wala na kasing laman, kaya dapat na talagang isara. Iniwan na niya si Xavier roon, pero nang tumayo siya, sumabay na rin ang binata. Hinayaan na lang niya ang binata sa gusto nitong gawin. Wala na siyang lakas para punahin pa ito. Ang importante ay nalamnan na naman ang sikmura niya. Kasunod dito sa kanya hanggang sa kusina. Hinintay pa siya nito na matapos siya sa paghuhugas. Nang nasimot na ang Tupperware. Kahit nang naglakad na siya papunta sa kwarto, ay nakabuntot pa rin talaga ito sa kanya. Nagtimpi siya ng todo. Pero nang nasa tapat na talaga siya ng silid at ramdam niya pa rin na malapit ito sa kanya, ay sumapog na siya. Pinagsalitaan niya ito habang nakatalikod siya. Huwag mo sabihin pati sa loob ng kwarto ko susundan mo pa ako. Baka gusto mo ring tumabi na rin sa akin paghiga sa kama para mas malapit ka talaga sa akin. Labas ang litid niyang ani, saka siya pumihit patalikod. Pero walang Xavier na naroroon. Walang Xavier Montelibano na nakapwesto sa likuran niya. Sa halip, narinig niya ang tila pagbumingis-ngis sa tabi niya. Mabilis niya itong nilingon para lang tuluyang maramdaman ang panibago na namang kahihiyan kay Xavier. Xavier's hand is at the study room's doorknob. Sa klase ng pagkakapwesto ng kamay nito, halatang pinipihit na nito ang seredura pabukas. Pwede ba talaga yun? Ani nito sa kanya na may sinusupil ng ngiti sa labi. Nagpang-abot ang kilay ni Jessica sa kalituhan. Hindi niya kaagad naintindihan ang sinabi ng binata. Ang alin? Na pwede kitang sundan dyan sa loob sa katabihan ka sa pagtulog para mas malapit ako sa'yo. Kung sa ibang pagkakataon siguro, baka nasinghala na niya ito na parang wala nang bukas. Pero sa pagkakataong to, sobra-sobra na ang kahihiyan niya, ni saya lang din naman ang may gawa. So instead of barking like a dog that lost its sanity, pinukul na lang niya ito ng masamang tingin. Pipihitin na sana niya pabukas ang doorknob, pero bago pa niya yun nagawa, ay nauna na si Xavier na hawakan ng kanyang kamay, sabay hila nito sa kanya, papasok sa study room. Palaisipan sa kanya kung dahil ba binigla siya nito o sadyang iyon talaga ang gusto niyang gawin ng binata. Basta ang alam niya, walang reklamong namumutawi sa kanyang bibig nang natagpuan na naman niya ang sarili na kasama ang binata sa iisang silid na sila lamang dalawa. Nagpatianod siya sa galaw ni Xavier. Nang ipinaghila siya nito ng upuan sa mismong mesa kung saan ito palaging nagmumuni-muni at iginiya siya nito maupo, ay naging isa siyang masunuring tuta. Sumusunod lang ang mga mata niya sa ginagawa ng lalaki. Ni hindi siya nagtatanong ni isa. Isa-isa nitong iginilid ang mga gamit sa loob ng silid hanggang sa magkaroon ng malaking espasyo. Hinayaan niya lang ito. Xavier suddenly went closer to her after that. Para siyang masusuffocate dahil bigla na lang itong lumapit sa kanya. Ang hininga ni Xavier ay ramdam na ramdam ng balat sa kanyang leeg.
Ibang klase ang hatid na kiliti nun sa kanya. Sa pag-aakalang hahalikan siya ng binata dahil sa maliit na espasyo nang meron sila, ipinikit niyang mariin ang mga mata, waiting for the anticipated kiss. But, biglay ay may tumunog. Isang langit-ngit ng pintuang nagbuksan. Ikinamulat niya iyon. This time, nilunok niya ng buo ang pagkapahiya. Aminado siya na may mga time talaga na assuming siya. Pero sobrang time na ang nagamit niya ngayong araw. Hindi nagtagal, lumabas si Xavier mula sa sekretong silid na pinasukan nito. Napangiwi pa siya na makita kung gaano kalaki ang buhat-buhat nito. Paniguradong mabigat iyon. Kitang-kita sa mga ugat nito sa kamay at paghihigpitan ng mga muscles nito sa braso. Nung una, hindi niya alam kung ano, pero inilatag iyon ng binata. Hindi niya mapigilang mapanganga. Higaan pala yun na pwedeng itupi. Tinignan muna nito ang pwesto ng ilang saglit, saka nang makontento ay bumalik na naman sa pinanggalingan nitong silid. At ngayon naman ay may makapal naman na foam ang dala. Marami pa itong ginawa. Feeling niya tuloy ay niremodel nito ang study room para gawing kwarto na panghigaan. Ano kaya ang trip ng mokong na to? Inilagay na nito ang mga unan nang binalingan siya nito ng tingin. Kung hindi lang siguro siya magmumukhang kontrabida, baka pinalakpakan na niya ito at sarkastikong tinawanan ngayon. Akalain mo yun? Imbis na diretso na lang siyang hihiga doon sa kabilang kwarto, kasi nakaset na lahat doon, hinila pa siya ng binata rito para lang paghintayin siya na mag-set ito ng mahihigaan. Napaka-effort ha? Grabe. Walang-wala na talaga siyang masabi. Halika na, mahiga ka na rito. Tinapik pa nito ang kama kung saan siya dapat pumwesto. Dahil nga naramdaman na niya ulit ang antok na lumayas kanina, sa muli nagpatianod na naman siya sa gusto ng lalaki. Tumayo siya sa kinauupuan, saka lumapit sa kamang inihanda nito. Kinumutan pa siya nito. Medyo asiwa nga lang siya sa pagkakapwesto sa ginawa nitong higaan. Nasa direksyon kasi malapit sa pintuan ng bedrest, so meaning, tanaw na tanaw nito ang muka at buong galaw niya kung babalik na ito sa pag-atupag sa tinatrabahong kaso. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong niya kay Xavier. Para mabawasan man lang ang awkwardness na nararamdaman niya ngayon. Umiling ang binata. Hindi na kailangan. Nakahain na sa harap ko ngayon ang kape ko. Kaya pwede nang magdamag akong hindi matulog. Kung pwede lang sanang masuka ngayon, ginawa na sana ni Jessica. Kaso sayang kinain niya. Kung ang pagkakakeso de bola lang ni Xavier ang magiging dahilan. Gawin ba naman siyang kape? Hindi pa naman siya ganun kapait para ihalin tulad siya ni Toron. Ngayon ko lang napatunayan. Litong-litong bumaling sa kanya. Naglalakad na kasi ito pabalik sa mesa para siguro magpatuloy sa pagtatrabaho. Ang alin? Dati kasi, sabi ng mga classmate ko nung college, sobrang corny daw talaga bumanat ng mga attorney. Tinatawanan ko lang yun. Kasi napaka-ironic naman nun, di ba? Sanay sila na makipagsagutan. They must know kung ano ang nonsense sa hindi. Pero ngayon, sinadya niya talaga na ibitin ang sinasabi. Para kasing anumang oras mula ngayon, magwawala siya sa katatawa. Ang ekspresyon kasi sa mukha ng binata ay hindi maipanta. Hindi naman ito galit, pero parang kombinasyon niyon ng pinaghalo-halong mga emosyon. Naaasar, nahiya, at nagsisisi. Yung ganung mga emosyon ba? Dapat kasi hindi ka nalang bumanat. Wala namang sense yun eh. Dagdag niya sa putol na sinabi kanina. Hindi naman yun base sa gawa-gawa ko lang na storya. Para lang sa tinatawag ng iba na banat. I made that statement based on facts, considering all the circumstantial evidences that I gathered after meeting you. Para ka pang higit sa kape. Hindi mo ko pinapatulog eh. Pati sa pagpikit ko, mukha mong nakikita ko. Kapag naiisip kita, naiinitan ako. Normal yun. Kasi para kang ang kape. Mahabang litaniya ni Xavier. Hindi tuloy alam ni Jessica kung papaypayan ba niya ang kanyang mukha ngayon gamit ang sariling kamay. Mamula-mula yata siya dahil sa panghuling dahilan na sinambit ng baliw na binatang ito. Sobrang baliw na talaga. Hindi man lang marunong makiramdam. Napaka-blunt ng bibig. Sa huli, minabuti na lang niya na hindi ito sagutin. Tinalikuran pa niya ito sa kaniyakap ang malaking unan para matakpan ang kanyang muka para hindi siya nito makitang mariin ang ginagawang pagkagat sa pang-ibabang labi. Good morning, attorney! Masiglang bati ni Venice nang sumalubong kay Xavier pagkarating niya sa sala. Dumiretso na siya rito kahit hindi pa siya nakakapaghilamos man lang. May hinahanap kasi ang mga mata niya.
Nang hindi na niya ito mabungaran pagkagising kanina, ay madalian ang ginawa niyang paglabas ng study room. Oo nga, at naroroon pang higa ang inihanda niya kagabi. Pero parang walang indikasyon na hinigaan iyon ng kung sino. Walang kagusot-gusot ang bedsheet ng kama. Pati ang kumot ay maayos na nakatupi. Nakadama tuloy siya ng panghihinayang kasi na-picture out na niya sa isip na parang dinaanan ng bagyo ang magiging ayos ng kumot kinabukasan. Sa klase ba naman ang kakulitan matulog ni Jessica? Hindi na yun nakakapagtaka. Good morning, tugon ni Xavier sa pagbati ni Venice. Malawak ang pagkakangiti ng babae. Napansin niya na may suot itong apron. Kapansin-pansin na mas mataas pa ang tela ng apron kaysa sa suot nitong nasapawan. Litaw ang mapuputi at bilugan nitong mga hita. Noon pa man, pormado na talaga ang katawan nito, kaya hindi kaila sa kanya na kahit noong dati pa, marami nang nagkakagusto at nagkaka-interes kay Venice. Tahimik yata puna niyang ani. Baka kasi makahalata si Venice kung diretso siyang magtatanong ng impormasyon na nais niyang malaman. Oo nga maagang umalis sila tita. May date daw sila kasi ni tito ngayon, kaya tayo lang ang tao dito sa bahay ngayon. Patangu-tangu na tinungo niya ang pitsyel, saka nagsali ng tubig sa baso. Bago niya ininom ang tubig na isinali niya, ay ipinagpatuloy niya ang nag-uumpisang pagtatanong. Tayo? Bakit? Wala rin ba si Isabel? Si Jessica ba nasan? Nakita mo ba siya? Bakit wala na siya rito? Kailan pa siya umalis? Kating-kating na siyang itanong ang lahat ng yon, pero pinigilan niyang sarili. Control yourself, Xavier Montelibano. Fishing for information doesn't mean that you'll use yourself a bait. Kontrolin mo nga yung sarili mo. Huwag kang magpahalata. Paalala niya sa sarili. Si Isabel, pinag-day off ko Okay lang naman sa'yo, di ba? Baka kasi gusto niya na magliwaliw din at aliwin ang sarili minsan. Kaya maaga ko siyang sinabihan kanina na ako nang bahalang ipagluto ko ng almusal. Ininom na niyang tubig na isinalin. Saka niya hinandugan ng genuine ng ngiti si Venice. Mukhang wala siyang mapipiga sa dalaga. Kasi ni isang beses, hindi man lang nito nasingit ang pangalan ni Jessica. Kaya nagdesisyon na siya na lumakad pabalik sa study room. Hatiran na lang kita ng pagkain kapag natapos na ako sa pagluluto rito. Pahabol na sigaw ni Venice sa kanya. Pagkapasok sa silid ay diretsong tiningnan niya ang kamang hiniga ni Jessica. Oo nga at nakaayos na ang lahat, pero hindi maiaalis ng dalaga ang katotohanang humiga ito roon. Humiga siya sa kama at kinuha ang una na ginamit nito kagabi, saka inilapit iyon sa kanyang ilong. Napapikit siya ng masamyo mula roon ang natural na bango ni Jessica. He continued sniffing her scent. Jessica is her kind of drug. Naaadik siya sa lahat basta may kinalaman sa dalaga. Sa mga ngiti nito, amoy, tawa, init, pagkainis, at maging ang pamumula nito kapag nahihiya. Hindi niya tuloy namalaya na sa kakaamoy niya ng una na ginamit ni Jessica kagabi, ay iginupo na siya ng antok. Sa ilang gabing lagi siyang nagpupuyat, ay ngayon lang ang pagkakataon na magaan ang kanyang pakiramdam. Habang hinahayaang iduyan siya ng antok at tuluyang pumikit, kinalma siya ng mabining amoy ng dalaga. He lost track of time. Hindi na sigurado kung ilang minuto siyang nakatulog. Kung lampas ba ng 1 oras o 2, basta bigla na imulat na lang niya ang mga mata nang maramdamang tila may kung anong mabigat na nakadagan ngayon sa kanyang hita. The blanket won't weigh that much, kaya siya nagising. Shocked and speechless. Iyon ang una niyang ekspresyon when he saw Venice lying next to him. Lingerie lang ang suot ng dalaga. Nalantad pa halos lahat ng balat na sakop ng hita nito. Dagdagan pang nakadagan niyon sa kanyang hita at ang isa nitong kamay nakapatong sa kanyang dibdib.
Napabalik ko siya ng bangon dahil sa sobrang pagkagulat. Kahit ni minsan na hindi niya naisip na makikita niyang sarili sa ganitong senaryo, kasama ang dalaga. Dahil sa ginawa niyang marahas na pagkilos, ay nagmulat din ang mga mata ang dalaga. May sumilay pa nga munting ngiti sa labi nito, saka ito muling bumalik sa pagpikit. Ano to, Benis? Anong pumasok sa isip mo tumabi ka sa akin? Lito na kumpronta niya sa dalaga. Ilang segundo munang lumipas, bago ito nagsalita. Ano naman kung tumabi ako sa'yo? May gusto ka naman sa akin Anong masama sa ginawa ko? Anito, habang nakapikit pa rin ang talukap ng mga mata. Mapaklan na natawa si Xavier sa naging sagot ng dalaga. Kung pwede lang sana, hindi niya ito mabitawan ng mga salita na nakakainsulto at nakakasakit sa damdamin nito. After all, she's been his tutor. Mali ka. Oo, gusto kita, pero bilang kaibigan lang at kakilala, I don't like you beyond that area. Nanlilisik ang mga matang napamulagat ang dalaga. Bakit? Sino bang gusto mo? Yung buntis na babae? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba, ha? Galit na wika ni Venice, saka padabog na bumangon sa kabilang bahagi ng kama. Again, mali ka na naman. Hindi ko siya gusto. Mahal ko siya, Venice. Magkaiba yun. Kitang-kita niya ang pag-awang ng labi nito na parang hindi talaga makapaniwala sa kanyang naging sagot. You don't want to sugarcoat his words para lang ma-please si Venice. Dapat nitong maintindihan na mali ang ginawa nito, lalo pa tinuring na ito ng mga magulang niya na parang pangalawang anak. Leave this room. Fix yourself. Bago pa ako mawalan ng respeto sa iyo, Venice. Mahina, pero maautoridad niyang sabi sa dalaga. Ramdam niyang nasaktan nito sa rejection na ginawa niya. Pero wala siyang plano na aluin ito. Tigagal pa siya sa namulatan at nasaksihan. Mabuti na lang at sila lang dalawa ngayon sa bahay. Paano na lang kung may nakakita sa kanilang naging ayos kanina? Paano niya ilulusot ang sarili? Lingerie lang ang suot ni Venice. Kung hindi pa niya na-check ang sarili, hindi niya pa malalaman na bukas pa lang 2 butones ng kanyang blouse. Kahit sino siguro makakita sa kanila, iisiping merong nangyari sa kanilang dalawa. Akala niya aalis na si Venice. Nakita niya kasi na ito. Pero nang isinasarado na niya pabalik ang mga butones ng blouse, naramdaman na lang niya ang katawan nitong idinidiin sa kanyang likod. Niyakap siya nito ng mahigpit mula sa likuran. Humugot siya ng buntong hininga. Hanggat maaari, ayaw niya itong pagtaasan ng boses. Tumigil ka na, pinal niyang saad. Pero binigusi niya nito. Sa halip na sumunod, nagawa pa nitong ipasok ang kamay sa ilalim ng kanyang damit, kaya tuluyan na talagang napigti ang kanyang hinahawakang huling pasensya. Marahas na tinanggal niya ang kamay nitong mahigpit na nakakapit sa kanya. Hindi pa rin ito humihiwalay ng dikit sa kanya, kaya sumarap na siya dito at itinulak ito para magkaroon sila ng distansya. Venice doesn't seem to give up easily, so he was left with no choice. He uttered his inner thought to Venice. Tumigil ka na, pwede ba? Tingnan mo nga yung sarili mo. Nakakaawa ka. May mataas kang pinag-aralan pero napakababang uri mong babae. Pain is painted all over the woman's face. Napatras ito ng ilang hakbang habang nakayuko. Hindi man lang nito magawang salubungin ang kanyang tingin. Alam naman niya na insulto yon pero alam rin naman ito na ito ang naging dahilan kung bakit niya nasabi yon. That's why she can't met his eyes. He wanted to say sorry but not now. Hahayaan na muna niya itong mag-self-reflect. There are insults that's bound to help. Masakit ang insulto, pero kung ang magiging resulta naman ay magiging mas better ang isang tao, that's when bad becomes good. Wala itong naging imik. Ayaw niya rin pangunahin nito kung ano ang dapat sabihin sa mga pagkakataong to. Sa huli, walang lingukong likod na tinungo nito ang pinto saka lumabas. Nang tuluyang maipinid ang pinto, saka siya walang lakas na napaupo sa gilid ng kama. Nakatukod ang 2 siko sa hita habang ang mga kamay ay nasa bibig. Sabi nga ni Venice, sila lang 2 ngayon ang natira dito sa bahay. Iniisip niya ang awkward atmosphere kapag kailangan na nilang kumain. Mamaya na lang siguro ako kakain kapag tapos na siya. Desisyon ng utak niya. At sa tingin naman niya, iyon ang pinakamabuting gawin. Mas magulo pa sa sinulid na nagkabuhol-buhol ang kanyang utak ngayon. Hindi niya alam kung alin ang naisip niya kagabi ang gagawin niya ngayong araw. Parang isa-isa kasing naglaho ang lahat ng yun sa kanyang utak. Tigagal pa siya. Medyo napaiktad pa siya nang biglay tumunog ang kanyang cellphone. Kabaliktaran ng nararamdaman niya ngayon sa pagtawag ng kaibigan. Dati napapailing na lang siya kasi paniguradong mangungulit lang ito dahil bored. Kaya minsan, naiinis siya. Pero ngayon, parang napahaliluya pa yata ang utak niya.
Oh, Emerson, napatawag ka. Bungad niyang tanong dito. Kahit hindi niya ito kaharap, ay alam niya na sumisimsim na naman ito ng kape, lalo pat naririnig pa niyang marahan itong paghigo. Samahan mo ako. Gusto ko mag-fishing ngayon eh. Natawa siya. May binabantayan ka? Related ba sa kaso na hawak mo ngayon? Ang talas mo talaga. Siyempre, kilala kita eh. Hindi ka pa nga nakakakita ng fishing rod, tapos mag-aaya ka mamingwit. Humalakak ito sa kabilang linya. Kaya nga nagpapasama ako, di ba? Para naman makatotohanan naman tignan. Mahal ang oras ko, bayaran mo ko. Plagi mo na lang akong ginagamit yan sa mga ginagawa mo. Pabiro niyang ani kay Emma. Di ba nga, gustong-gusto mo naman kapag ginagamit kita? Di ba, Han? Nagsitayuan tuloy ang balahibo ni Xavier sa inipit na boses ng kaibigan. Nakakapangilabot. Nagkasta pa itong babae gayong napakabarako ng boses ng loko. Samahan mo na kasi ako. Kapag sinamahan mo ako ngayon, bibigyan kitang informations tungkol sa pinakamamahal mong si Jessica. Mapang-asar niya itong tinawanan. Baka nakakalimutan mo na attorney ako. I can get informations kung gugustuhin ko lang. Ah, ganun ba? Kaya pala nung umalis si Jessica na walang iniwang bakas, hindi mo na siya mahanap. Huwag mong ikaila, Mr. Attorney. Hindi mo maitatago sa akin ang katotohanan yun. Tanggapin mo na lang na mas marami talaga akong source kaysa sa'yo. Oh, tapos, alam ko rin na magkatabi kayo sa kama ni Venice kanina. Doon na nawala ang ngisi na nakapaskil sa mukha ni Xavier. Paano nito nalaman ang tungkol doon? Nagkabit pa ito ng hidden camera sa bahay niya? Nag-iispiya ba ito sa kanya? Itigil mo na nga yung iniisip mo dyan. Baliw. Tumatawa nitong sabi bago nagpatuloy sa pagsasalita. Pinuntahan kasi kita dyan kanina sa bahay mo. Sobrang tahimik. Hinanap ko si Isabel para sana magtanong kung nasan ka. Pero hindi ko rin siya mahagilap. Since galing ako sa opisina mo at wala ka ron, sa estado rin ko naisipang hagilapin ka. Tapos sa yun. Jackpot. Blackmail ba to? Consider na lang natin na binak-blackmail nga kita. So paano na? Ano na? Sasamahan mo na ako ngayon? Win-win situation to. Ito na ang pinakamagandang offer na makukuha mo sa araw na to. Napailing na lang siya sa kakulitan ng kaibigan. Hindi naman siya kinakabahan na baka magtabili ito ng bibig sa iba tungkol sa nasaksihan kanina dahil alam naman niya na hindi ito naglalabas ng mga detalyeng pribado. Pilyo lang ang isang yun pero hindi siya nito ipapahamak kailanman. Text mo na lang sa akin ang address. Doon na lang tayo magkita para isang biyahe lang. Magdala ka rin ng pamingwit ha. 2 dalhin mo ha. Wala ako sa mood na mamili pa. Diretso na ako doon pagkatapos ko makaligo. Mahabang ani niya sa kausap. Sige Han, hintayin kita ha. I love you. Mwa chup chup. Malanding tugon ni Emerson. Pwede bang tigilan mo yan? Patayin mo na tong tawag. Kakadiri ka. Ha naman eh. Say I love you too muna Han. Hindi na niya ito pinatapos. Siya na mismo ang nagkusang magpatay ng tawag. Dahil kung hindi, mababaliw na talaga siya sa kakulitan ng kaibigan niya. Where did you sleep last night? Natigil si Jessica sa kapipili ng mga gamit pambata. Naisipan niya kasi na mamili. Hindi pa niya alam ang gender ng batang dinadala niya kasi hindi pa makita sa ultrasound. Kaya plano na niya na parehong panlalaki at pambabae ang bibili niya na gamit. Total naman, day off ni Apple ngayon. Kaya pinilit niya talaga na sumama ito. Oo na, siya na itong walang konsensya. Alam naman niya na kulang ito sa tulog, pero kinaladkad pa rin niya ito papunta rito sa mall. Masyado bang magaspang ang tela nito? Do you think magiging komportable si baby na suotin to? Ano sa tingin mo? Kunwari tanong niya para ibahin ang usapan, para matakasan na sagutin ang tinatanong ng kaibigan niya. Sa dami ba naman ng mga inililihim niya sa kaibigan? Nakukonsensya na talaga siya, pero talagang mukha yatang wala itong plano na hayaan siyang makalusot sa pagkakataong to. Inilapit pa nito ang muka sa mukha niya habang nakataas ang isang kilay. Parang isang kontrabidang tita kumakaasta. Paano mo nalaman? Nakapamewang itong sumandig sa stall ng baby stuff. Siya tuloy itong kinakabahan dahil baka masita sila roon ng mga sales lady. For your information, maaga kaya akong tumawag sa'yo, kaso unattended na phone mo. Kaya sa telepono ng flower shop mo ako tumawag. Kaso si Mir na lang ang nakasagot. Sa kanya ko nalaman na hindi ka umuwi kagabi. Wala na siyang takas rito. Buko na siya. Hindi na kailangan na hintayin niyang magtanong ulit. Alam na nito ang sagot para ron. Kaya para hindi madagdagan ang lihim niya sa kaibigan, nakagat na lang niya ang pang-ibabang labi bago nagkusang umami. Sa bahay ng mga Monteliban ako natulog kagabi. Wala siyang narinig kung anumang tugon mula kay Apple.
Basta parang hinayaan lang siya nito na ipagpatuloy niya ang pagsasabi, kaya ginawa na rin niya. Nagkasarapan kasi sa dinner eh. Hindi ko na malaya na. Ang bilis pala ng pagtakbo ng oras. Pagtingin ko sa relo ko, 9 na. Aalis na sana ako kaso nag-insist si Mrs. Montalibano na doon ako patulugin. Kasi delikado na raw. Gabing-gabi na. Binabasa niya ang ekspresyon ng mukha ni Apple. Ewan, pero parang may hinahanap siya sa reaksyon mula rito. Disappointed siya kasi hindi niya yon makita. Abala lang ito sa pagtingin-tingin ng mga display. Mahabang katahimikan rin ang dumaan. Ipinagpatuloy na rin niya ang paghahanap ng mga gamit para sa bata. Akala niya, hindi na talaga ito magsasalita, pero nakahinga siya ng maluwag ng tumikim ito. Sang kwarto ka natulog? Maganda ba? Sinikap niya na hindi nito mapansin ang medyo pagkawala ng lakas ng tuhod niya. Naging mailap ang kanyang mga mata, pero sinikap pa rin niyang magkunwari na hindi malakas ang epekto na naging tanong nito. She can clearly remember everything. Nakapikit siya sa kama pero naramdaman niya ang ilang pagdampi ng labi ni Xavier sa kanyang buong muka. Simula noo, pababa sa ilong, sa magkabila niyang pisngi. At ang huli, kung saan mas matagal na lumapat ang labi nito, sa kanyang medyo nakaawang na labi. May sinabi pa itong kung ano, pero sobrang hina at hindi niya yun maintindihan. Hey, are you still here? Katawan na lang ba ang kasama ko ngayon? Nasaan na kaya ang kaluluwa ng babaeng ito ngayon? Sa sobrang higpit ng pagkakapisin ni Apple sa kanyang mga pisngi, tila may plano itong punuin ng balat niya. She pouted her lips at nagpapaawang sinalubong ang kunwaring maluhaluhang mata ng kaibigan. Hindi ito natinag at nagpatuloy lang sa ginagawa sa kanya. Mas inalapit niya ang mukha rito, saka pabirong inginuso ang labi para mailapit sa labi nito. Flashbacks of what happened at Lola Beth's house came rushing in Jessica's mind. Automatic tuloy siyang umatras para dumistansya kay Apple. Nagawa siya nitong halikan noong napuno ito sa biro niya, kaya hindi imposible na baka mapuno ito ngayon at maulit na naman ang nangyari. Ayaw niya maging awkward na naman ang pakiramdam nila sa isa't isa. Binitiwan na ni Apple ang pagkakapisil sa kanyang pisngi. Madalian niyang kinuha mula sa bulsa ng bag ang maliit na salamin, saka tinignan ng pisngi. Namumula na ito ngayon. Ewan na niya lang kung ano sa dalawang rason ang dahilan. Either namula mga ngayon dahil sa mahigpit na pagkakapisil o dahil naaalala niya ang halik ni Apple. Pagkatapos dito, saan tayo pupunta? Tanong niya kay Apolinario. Nagkibit palikat ito. Hindi masyadong halata na sinisikap mo talagang ibahin ang topic ng usapan, no? Hindi mo pa nga sinasagot ang tanong ko eh. Sapat na yung marunong ka makaramdam, oy. Huwag mo nang i-push pa. Tinapik pa niya ang balikat ni Apple. Saka nauna na naglakad papunta sa counter, dala ang mga napiling gamit. Ramdam niya na pinaikutan siya ng mata ni Apple, kaya natawa na lang siya. Nakasunod ito sa kanyang likod, pero nasa counter na sila, ay pumwesto ito sa kanyang tabi. Saka ito na mismo ang naglagay ng mga gamit. Kahit nang sabihin na ng cashier ang total amount ng babayaran, pinigilan ni Apple ang kamay niya nang akmang bubunutin na niya ang pitaka mula sa bag. Apple paid the full amount. Ngiting-ngiti pa nga ang staff kasi tumulong pa si Apple sa paglalagay ng mga binili nila sa plastic bags. Lantaran nitong ipinakikita na may gusto ito kay Apple. Sus, kung alam lang ng mga ito na mas marunong pa itong kumembot kaysa sa kanila. Halika na, makakain mo ng buo ang staff sa talim ng tingin na pinupukol mo sa kanya. Matalim ba ang tingin na ginawad niya doon? Hala, bakit hindi naman niya nose? Nagpatianod na lang siya sa paghila ni Apple sa kanya. Ang walang hiya, siya pa talagang pinagdala ng basket na maraming laman. Wala talaga tong konsensya, no? Charot lang. Kung tutusin, siya dapat ang sasabihan ni Apple ng mga salitang yun. Siya lang naman itong nagdadala ng mabibigat na suliranin, tapos idinadamay niya pa ito palagi. Sige na, ako na magdadala niyan. Sige na, ako na ang magdadala niyan. Mas lalo ka talaga mabibigitan kasi mabigat yung ekspresyon ng mukha mo. Jessica grinned evilly. Ibinigay niya agad ang plastic bags kay Apple. Tinanggap naman ng binabae ang mga yun. Halos wala nang ang espasyong natira sa kamay nito, pero hindi naman ito nagreklamo. Mabilis na lumipas ang oras. To cut the story short, umuwi din kaagad sila ng bahay pagkatapos nilang kumain. Sa kondo ni Apple siya ngayon natutulog. Since maaga pa naman, nakapagkatuwaan nilang gawa ng simpleng pictorial ang mga nabiling baby stuffs. Actually, si Apple lang naman ang halos gumawa. Pagngangalang ng bibig ang naging ambag niya sa tuwing makikitang kinalalabasan ng shots nito. Para talagang gawa ng isang professional photographer. Paano ka?
Wala, tanggi niya. Sabay pa simpleng pinahid ang luha sa kanyang mga mata. May problema yata ang eye glands niya lately kasi nagiging iyakin siya. Sobrang overwhelmed lang siya sa feeling na ilang buwan na lang ang ipaghihintay at magagamit na rin ito mga gamit at laruan na kanilang pinamili. Nagugutom ka ba? Gusto mo ipagluto kita? Sinamaan tuloy niya ito ng tingin. Siguro matakot sa pagkain ng tingin ito sa kanya. Kapag kasi magkasama sila, wala itong dang binabanggit kundi pagkain. She admit na malakas talaga siyang lumamon, pero ang isipin nito na gutom na naman siya kahit katatapos lang nilang kumain bago umuwi ngayon. Iyon ang hindi niya matanggap. Kaya tuloy sinabihan siya ng OB-GYN nila na magpawas ng timbang. It's partly Apple's fault. Ano bang lulutuin mo? Pabebe na ani niya sa kaibigan. Kung hindi lang siguro siya buntis, baka na itambling na siya nito ngayon. She made a peace sign as she acted cute in front of Apolinario. Sige na, ipagluluto na kita. Dito ka nalang maghintay. Huwag mo akong istorbohin sa kusina, ha? Habilin nito sa kaginulong kanyang buhok bago naglakad paalis. Pero kaagad itong umatras pabalik sa gawin niya. May nakalimutan ka? May kinuha ito sa shelf. Libro, saka inabot iyon sa kanya. Clueless of what Apple wants to say. Pinakatitigan niyang isa-isa mga libro. Binili ko yan kahapon. Bigay ko sana sa'yo eh. Kaso, nang ibang bahay ka pala. Kaya hindi na ako nag-effort na ihatid. Tapos, lito pa rin siya sa kung ano ang nais nitong sabihin. Basahin mo yan. Don't even miss a single detail. Kasi kung ano man ang mga nababasa ng ina habang nasa loob ng bata, natututunan yun ng bata, magiging sharp-minded siya paglaki. Ayoko naman magkaroon ng inaanak na matigas ang ulo. Tama na yung nakatagpo ako ng isa. Umalis na si Apple pagkatapos nitong sabihin iyon. Pinoproseso ni Jessica ang lahat ng namutawi sa bibig ng kaibigan. Dapat ba siyang magpasalamat kasi concern ito sa anak niya? O babatukan niya ito ng malakas kasi parang pinaparinggan siya nito? Since sumibat naman ito, wala siyang dahilan para gawin ng nais. Alangan naman na sundan niya ito sa kusina. Hindi mauudlot pa ang pagluluto nito. Takam na kaya ang sikmura niya. Sorry, Doc, ha? God bless. Bawi na lang tayo next time. Humagkikik na sabi niya kahit wala naman ang ubigani sa kanyang harapan. Hindi niya naman kasalanan na lumobo talaga siya ng lumobo. Nilalandi kasi siya ng mga pagkain. Marupo kaya siyang tao. Klaro ng resulta. Pinagtuunan niya na lang ng pansin ang librong ibinigay ni Apple sa kanya. Isa-isa niyang binasa kung para saan ba ang mga librong iyon. At binuklat-buklat pa. Nakadama na sana siya ng boredom at naisip na sana niya na sundan na lang sa kusina si Apple para doon na siya maghanap ng aliw. Pero biglay natigil siya sa pinakahuling libro. Pagbuklat niya, may nahulog roon. It's a picture. At she must say na hindi lang yun basta picture lang. Sa tagal kasi ng pagkakakilala nila ni Apple, ni hindi nabanggit nito ang tungkol sa mommy nito. At sa pagkakaalam niya, mula sa kaklase niya noon, mama lang nito ang nagpalaki kay Apple. Pero kahit ni isang beses, hindi pa niya nakita ang mama nito. But now, this picture is clearly his mother. Hulmang-hulma ang mukha ni Apple sa kanyang ina. Nakuha ni Apple lahat ng good features ng kanyang ina. Wiling-wili pa siya sa pagtingin sa litrato ng ginang nang bigla ay naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa sa sala. Nabungaran niya si Apple nang tumingala siya saka ginawaran nito ng malawak ng ngiti. Naudlot ang dapat niyang sasabihin ng bigla nitong hinablot ang larawan sa kanya. Blanko ang mukha nito. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng takot bago sa kanyang ekspresyon ng kaibigan. Saan mo to nakuha? Walang emosyong tanong nito sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa litrato to the point na nalukot na ang dulong bahagi nun. Pinanlamigan tuloy siyang bigla. Si Apple naman, ang kaharap niya. Pero para siyang pinanginginigan sa klase ng ginawi nito. Ano kasi, nahulog yan mula rito. Binuklat ko kasi ang mga librong binigay mo. Tapos, sa susunod, pwede bang wag mo nalang pansinin kung ano ang mga nakikita mo? Putol ni Apple sa kanya.